Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Isa na naman pong kwento na mula sa tunay na buhay ang ating ibabahagi. Minabuti lamang po namin na ibahin ang tunay na pangalan sa kapakanan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan natin. Wedding of the year, ang kasal ng magandang dilag na si Ann sa anak ng isang kilalang politiko at negosyante sa bandang Visayas. Nagkakilala sila sa isang fashion event at niligawan siya agad ni Art. Naging magkasintahan sila ng 5 taon bago nagpakasal si Ann at si Art. Wala na talagang mahihiling pa si Ann dahil mabuti, responsable at mapagmahal ang kanyang asawa. Bonus pa na alagang-alaga siya ng pamilya ng lalaki. Niregaluhan sila ng mga magulang ni Art ng isang magandang bahay sa isang sikat na subdivision sa may Kaya doon sila nagsimula bilang mag-asawa. Naka5 buwan siya ng paninirahan sa magandang bahay na yun nang niyaya siya ng asawa sa basement ng bahay. May ipagtatapat daw ito. We have a pet. Sabi ni Art habang hinahawakan ang doorknob. Alam mo, Ann, lahat ng swerte sa buhay namin ay bigay niya. Hindi kami natalo sa alinmang eleksyon. Hindi kami nalugi sa anumang negosyo. We always win in life dahil sa kanya. I'm gonna show you this secret of ours. But as my wife, I hope you will keep it a secret. Binuksan ni Art ang pinto ng basement at tumumbad ang madilim na silid. Binuhay nito ang ilaw at bumulaga ang mga built-in cabinets. Sardo, may ipapakilala ako sa'yo. Magiging taga-alaga mo na rin siya. Tawag ni Art. Maya-maya lamang ay lumabas mula sa anino ang isang hayop na mukhang pinaghalong kangaroo at daga. Maliit lamang ito na maiiksi ang braso at mahahaba ang binti. Sa totoo lamang ay nangingilabot si Ann habang katitigan niya ang matatalim na mata ng hayop. Ang tawag namin dyan, Sigbin.
It's a no ordinary pet. Sambit ni Ark. Ngayon lamang narinig ni Ann ang pangalan ng hayop. Sa Australia kasi lumaki si Ann. Doon nag-elementarya at nag-high school. Kaya hindi siya gaanong pamilyar sa mga native na hayop ng Pilipinas. Ayon kay Art, nasa pamilya na raw nila ang sigbi na ito. Simula pa sa lolo ng lolo niya. Ancient na, kumbaga. At malakas ang dala nitong swerte. We treat him as part of the family. Sambit pa ni Art. At dahil nga tinatrato itong kapamilya ng asawa, inalagaan na rin ni Ann ang sigbin. Paborito nito ang kastanyas, kung kaya't palagi itong binibila ni Ann sa may binondo. Siya na rin mismo ang nagbabalat nito sa kwarto nito sa basement. Wala namang problema si Ann sa lihim ng pamilya ng asawa. Hanggang sa ipinanganak na ang kanilang panganay. Isang araw, nagpahangin lamang si Ann sa kanilang garden at pagbalik niya sa kwarto ng anak ay naabutan niya ang sigbin at sinisipsipan ng dugo sa paa ang kanyang sanggol. Hoy! Biglang nataranta na sigaw ni Ann. Tinaboy niya ang hayop at mabuti naman ay umalis ito. Inalo-alo naman ni Ann ang anak. Nakasalukuyang umiiyak noong mga sandaling yun. Agad na tinawagan ni Ann ang asawa para isumbong ang kanyang nakita. Ako rin naman nung bata pa ako, sinisipsipan din ako ng dugo ng sigbin. Ano mang masamang nangyari sa akin? Biglang sambit ni Art habang kausap si Ann sa telepono. But our child, he's hurt. Sagot ni Ann. Mukhang matigas ang ulo ng asawa ni Ann. Isang araw ay natagpuan pa ni Ann na inaalalayan pa ng kanyang asawa ang sigbin habang sumisipsip ng dugo sa paa ng kanilang sanggol. Mahal ni Ann si Art. Kaya gusto rin naman niya itong suportahan. Subalit, nakikita niya kasing nasasaktan na ng husto ang anak nila. At ang masaklap pa, ay nagkaroon na ito ng impeksyon dahil sa sugat. Gagaling din yan, ano ka ba? Sabi ng asawa ni Ann habang nasa loob sila ng isang private room ng isang kilalang ospital. Bumisita rin
ang mga magulang ni Ann at hindi na niya napigilan ng sarili na mapaiyak sa kanyang ilukanang ina. Natakot ang ina ni Ann, pati na rin ang daddy niyang banyaga. Ang bata-bata pa ng apo ko. Baka hindi niya malagpasan yan. Napakadelikado. Sambit ng ina ni Ann. At naging iyak na lamang ang tanging sagot ni Ann. Hinawakan ng ginang ang braso ni Ann. Ann, we need to protect your child. We need to protect your child. Our grandson. Tingnan mo ang sitwasyon niyan. Ang taas ng lagnat ng bata. Buhay niya ang nakataya riyan. Sambit pa ng ina ni Ann. At kapag naharap sa mga ganitong bagay ang kanyang ina, alam niya ito kung saan lalapit. Makalipas lamang ang 2 araw, ay nagbalik ang ina ni Ann at may bit-bit na ito na isang bote pabalik sa ospital. Ann, makinig ka. Pahid mo ito sa katawan ng apo ko. Proteksyon yan sa kanya. Malalason ng sino man na gustong manakit sa apo ko. Sambit pa ng ina ni Ann. Agad na itinago ni Ann ang bote sa kanyang bag. At nang makauwi sila sa kanilang bahay, ay agad na nilagyan ni Ann ang bata ng langis. Mabuti na lamang at hindi mabaho ang langis. Amoy citrus ito na parang sa isang kulon lamang. Kaya siguradong walang magdududa na may inilagay pala siya sa bata. Napailing si Ann dahil kinagabihan ay nakita niya ang anino ng sigbin sa kanilang bintana. Mukhang may balak na naman ito. Gayong hindi pa nga magaling ang anak niya. Agad na kinuusap ni Ann ang kanyang asawang si Ark. Pagsabihin mo naman yung alaga mo na. Kung pwede, huwag muna ngayong gabi. Kasi hindi pa magaling yung anak natin. Pakiusap ni Ann sa asawa. Siguro sinasadya yan ni Sardo eh. Masama kasi ugali mo. Singhal ni Ark. Para konting dugo lang eh. Lang hinihingi ng Sardo. Para konting dugo lang eh. Yun lang naman ang hinihingi. Itong damot mo. Lahat naman kami. Sinisipsipan. Kaya namang namatay sa amin. Dagdag pa ni Ark. Nakita mo namang hindi nga kaya ng anak natin na sipsipan siya ng dugo. Nakita mo naman na nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng impeksyon. Nilalagnat.
tugon ni Ann. Galit na tingin ang ibinigay ng lalaki, sabay padabog na lumabas ng kwarto. At bago pa isinarado ni Art ang pintuan, ay may iniwan pa itong mga salita. I thought you can understand me. Now, I know. I chose the wrong girl. Naiwan na lamang si Ann na napapaluha dahil sa mga sinabi ni Art. Niyakap na lamang ni Ann ang kanyang anak at siniguradong walang makakalapit dito. Hindi nga siya natulog para siguraduhin hindi ito malalapitan. Ng mga sumunod na araw, ay bantay sarado kay Ann ang bata. Sinigurado muna niyang malakas na ito nang hinayaan niya ng maglaro ang anak. Bagamat hinayaan niya maglaro ang anak, sinigurado naman ni Ann na nakasunod ang kanyang mga mata sa bawat kilos ng anak. Buong maghapon ay maayos naman ang anak at walang nakalapit dito. Bantay na bantay ni Ann ang kanyang anak. Subalit, pagpatak ng takip silim, ay nakita niyang nilapitan ito ng sigbin at sinipsipan sa paa. Kinikilabutan man si Ann, ay pinigilan ni Ann ang sarili. Nasabi na lamang niya sa sarili na bibigyan niya lamang ito ng 5 minuto bago kuhain ng bata. Nang magli5 minuto na, ay lumapit na si Ann at sabay dinampot si David na kanyang anak. Pagkakuha niya sa kanyang anak, binigyan si Ann ng sigbin ng isang napakasamang titig. Malamig na tingin naman ang itinugon ni Ann. Ng mga sumunod na araw, ay walang sigbin na nagliwaliw sa bahay. Nagtaka at nag-alala si Art kung kaya't pinuntahan niya ito. Ang hawla ng sigbin. Ang kwarto ng sigbin. Nakita nito roon ang sigbin na parang matamlay. At hindi gaanong kumikilos. Pinapuntahan ito ni Art sa kanyang pinsan na isang manggagamot at pinagtulungan nilang gamutin ang nilalang. Subalit, pagkatapos lamang ng isang araw, ay binawian ng buhay ang nilalang. Nagpuntahan lahat ng kamag-anak ni Art dahil sa gulat at dala na rin ng takot. Only a very strong magic can kill a sigbin. Sambit ng isang ginang
na si Dolorica, ang matandang donya na kapatid ng lolo ni Art. At noong mga sandaling yun, ay lahat ng mga tingin ay nakatuon lamang kay Ann. Kinaladkad si Ann ni Art patungo sa kwarto nila at doon tinanong, "Ikaw ang may kagagawan nito, no? Ikaw ang may kagagawan. Aminin mo." Agad namang itinanggi ni Ann ang paratang sa kanya. Subalit, mukhang bistado na ito ng kanyang asawa. Tingin ni Art na si Ann talaga ang may gawa. Kung kaya't hindi na napigilan ni Art ang sarili at binugbog si Ann. 3 sampal na magkakasunod at 4 na malalakas na tadyak ang tinamo ni Ann. Halos mawalan si Ann ng ulirat habang tinutulungan ng sarili na makabangon at matawagan ng kanyang mga magulang kasama ng mga pulis. Dumating ang mga magulang ni Ann sa kanilang bahay para kunin siya at ang bata. Habang tinutulungan siya na makalabas ng gate, ay napabulong ang ina nito. Makikita mo, Ann, lahat ng garbo at gara na yan, mawawala yan sa kanila. Mas malaking gantihan sa kanila. Sambit pa ng ina ni Ann. At mukhang tama nga ang sinabi ng kanyang ina, sapagkat 2 buwan lamang pagkatapos mamatay ang Sigbin, ay nakasuhan ng graft and corruption ang ama ni Art. Pinaimbestigan din ang lahat ng kanilang negosyo. Natalo sa kaso at nakulong. Ang ina naman ni Art ay nagkaroon ng malubhang sakit. At parang lahat na nga ng kamalasan ay napunta sa pamilya nila Art. Bukod pa riyan, ay nabalitaan na lamang ni Ann na nabaliw ang kanyang dating asawa. Nalulungkot din si Ann sa mga nangyari. Dahil kahit papano, ay may pinagsamahan naman sila ng pamilya ng lalaki. Pero hindi talaga siya papayag na mapahamak ang anak nila. Na kahit sinong nanay naman, ay gagawin din ang ginawa niya.